Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Leni Robredo, bagamat hindi niya sinasabing tatakbo siya sa 2028, pero nakikita ko yung mga statements ni Leni Robredo, posible tatakbo ito sa 2028. Ano yung mga natin? Ano yung mga indikasyon? Ang sabi kasi ni Leni Robredo, ganito yung pagkakasabi niya. Mga kabunyog, ganito yung pagkakasabi ni Leni. Sabi ni Leni Robredo, ang sabi niya, malayo pa ang eleksyon. Hindi pa nga ako nagwa 1 year sa pwesto ko. Hindi pa umiinit yung upuan ko tapos politika na agad. Magtrabaho muna tayo. Sobrang focused ako sa mga problema ng Naga. Yung farthest from my mind, yung mga pag-uusap sa Maynila. Ang primary obligation ko, yung trabahong in-applyan ko. Hindi na set at hindi pupunta dito si Pangulo dahil sa announcement ni Vice President o sa politika. Gaya ng sabi ko, wala pang announcement, nakaplano na to. In fact, siguro ma-review naman ito sa Facebook. Ang dami ng posts nung mga as early, hinanap ko January 26 yung unang planning session. And nung Tuesday nga, nag-post ba ako ng picture ng ocular inspection namin. Yung announcement yata, kailan ba yun? Wednesday? Wednesday yung announcement. So, hindi to politika. Saka, ang layo pa ng election. Hindi pa nga ako nag-1 year sa pwesto ko. Hindi pa umiinit yung upuan ko. Tapos politika na kaagad. Trabaho muna tayo. Sundutin ko lang, ma'am, kasi So, sa madaling sabi, hindi naman sinabi ni Leni Robredo na hindi siya bukas na tumakbo sa 2028 elections. Hindi naman ganun ang pagkakasabi niya Ang sinabi niya, ayaw niya munang pag-usapan yan, malayo pa naman ang elections. Ang focus niya sa ngayon, Naga. Kasi, katatapos lang ng elections noong May 2025. So, hindi pa nga May 2026. Ibig sabihin, hindi pa 1 year. Kumbaga, na ayaw niyang pag-usapan yung elections kasi malayo pa yan. So, ibig sabihin, ang sinasabi niya lang, wag na muna nating pag-usapan yan, malayo pa ang elections. Ito na muna kasi kasuhin ko, yung obligasyon ko sa Naga City. So, anong ibig sabihin niya? Posible siyang tatakbo. Kaya lang ayaw niya na munang pag-usapan yan ngayon. Kung si Sara Duterte atat na atat ng pag-usapan yan, siya hindi. At kumbaga sa kanya, kahit na ano pang sabihin sa kanya, na ang tagal-tagal mong magdesisyon, bakit binibitin mo ang mga supporters mo, hindi ka basta sabi niya, ganun siya. Ang sabi ni Leni Robredo, malayo pa naman ang eleksyon, saka na yan pag-usapan. Pero, kasi kung hindi ka tatakbo, katulad ng sinabi ni Bam Aquino, hindi ako tatakbong Vice President. Ganun din si Tulfo, hindi ako tatakbo Vice President, ayaw ko. Ganun kalinaw. Si Leni, hindi naman siya nagsabing hindi ako tatakbo or hindi siya tatakbo. Ang sabi niya lang, wag na munang pag-usapan ng elections. Malayo pa naman yan. Kaya lang siyempre, yung kasing mga supporters niya, siyempre, pinipressure siya na mag-decide na si Leni. Kasi nga, nung 2022 elections, isa sa tinitingnan na dahilan ng pagkatalo, yung late na pag-decide ni Leni Robredo. Kasi ang eleksyon noon, May 2022, filing of candidacy is October 2021. Doon lang nag-decide si Leni. Kaya sabi ng mga supporters niya, na masyadong nahuli na yung pagbubuo ng machinery ni Leni sa buong bansa noon, huli na. So sana hindi na maulit yan ngayon. Kaya kung ang elections 2028, dapat ngayong 2026 mag-decide na siya. Nung una, okay naman ang pinag-uusapan katapusan ng 2026. Kaya lang ito kasing si Sara Duterte biglang nagdeklara na tatakbo siya. Di syempre parang hinihintay na rin na sana magdeklara na rin si Leni. Pero hindi nagpadala si Leni. Ang sabi ni Leni, hindi ako sasabay dyan. Malayo pa ang eleksyon. Ayaw ko na munang pag-usapan yung mga national positions na yan.
Ang focus niya ngayon, trabahuhin yung obligasyon niya sa Naga. Kasi ang trabahong in-applyan niya, pinasok niya, mayor ng Naga, yun na muna. Tapusin muna yung trabaho na yan. Kaya nga sabi niya, kung mayroong mga pag-uusapan, Naga City na muna, wag na muna yung mga national. Pero hindi niya naman sinabing, hindi, ayaw ko dyan, sarado ako dyan, maghanap na lang kayo ng iba. Ito, pinaprangka ko kayo, ayaw ko na. Tama na sa akin yung Wala namang ganun eh. Di ba? Wala namang ganun. Kaya sa tingin natin, posible talaga tatakbo pa si Leni Robredo. Posible yan. Lalo na pag nakita niya na ang lahat halos ng grupo, mag-administrasyon, mag-oposisyon, siya ang tinutulak. Kumbaga, kapag ang oposisyon at administrasyon, siya yung tinutulak na magpresidente, ano pa ba naman at hindi niya yan tatanggapin? Kumbaga, magiging ang laban niya. Halos sigurado na siya niyan. Kalaban niya si Sara, kung hindi makonvict si Sara sa impeachment, lalabanan niya, ang suporta ng oposisyon nasa kanya, ang suporta ng administrasyon nasa kanya rin, i-adapt din siya na kandidato ng administrasyon. Kaya sigurado na halos siyang mananalo niya. Kaya sa tingin ko, kapag ganun ang nakita ni Leni Robredo, na lahat halos ng grupong anti-Duterte, lahat ng kampong anti-Duterte ay siya yung tinutulak, mag-oposisyon, mag-administrasyon, tatanggapin niya yan. Kaya lang, sinasabi niya lang naman, sa ngayon, huwag na muna natin pag-usapan yan. Maaga pa. Pero sana naman, bago matapos ang 2026, mag-decide na siya. Kasi ang 2027 talaga, masyadong malayo na yan. Hindi naman kailangang sabayan si Sara doon sa announcement niya. Masyado namang at yun. Pero wag ding 2027, masyado namang malayo na yun. Pero anyway, sa tingin natin, magdi-decide yan si Leni. Yun lang, sa ngayon, ayaw niya na munang mag-decide niya. Kahit anong pressure sa kanya, ayaw niya. Ang sabi niya, malayo pa ang elections. Trabaho na muna sa Naga. Kaya lang, pag tinitingnan mo naman, hindi niya naman sinabi na hindi siya tatakbo sa 2028. Hindi niya naman sinabi. Ang sabi niya lang, saka na. Huwag na muna natin pag-usapan yan ngayon. Trabahuhin muna natin yung mga trabaho ngayon. Kumbaga, hindi pa daw siya nag-iisang taon sa pwesto eh. Nakakahiya naman sa Naga City. Iba na kaagad ang pinag-uusapan. Yan naman ang pagkakaiba kasi kay Leni Robredo. Pag sinabi niya, sinabi niya. Hindi siya yung nagpapa-pressure eh. Ano naman siya? Saka sa kanya kasi, hindi naman siya yung atat na atat. Saka pag sinabi niya talagang ito yung focus niya ngayon, focus siya. Ayaw niyang masira yung kanyang ma-distract siya sa kanyang mga ginagawa. Kaya pero malamang naman o bakit siguro naman magde-decide siya ngayong 2026 bago ang matapos ang taon. Hintayin natin. Ang importante diyan, nataranta si Sara. Yung announcement niya, baliwala. Ang akala nila pag-announce ni Sara, sabi nila Tikia, na bago ang ng politika dahil sa announcement ni Sara. Wala naman. Wala naman eh. Kasi ano pa rin eh, si Leni Robredo pa rin yung si Leni Robredo pa rin sa kasi PBBM ang pinag-usapan, hindi naman si Sara eh. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,